Morning guys! I'm Roj and welcome to my channel. Yan. For today's video, sabihin ko sa inyo kung paano ako nag-apply dito sa Taiwan. Dito tayo sa park. Yan. So, paano nga ba ako nag-apply dito sa Taiwan? Yan. Unang-una, guys, disclaimer, hindi ako consultant or ako ay isang factory worker lamang na nag-apply. Yun. So, huwag kayo sa akin mag-a-apply. Yan. I-share ko lang sa inyo yung experience kung paano ako nakarating ng Taiwan. Unang-una, mag-check kayo sa POEA ng mga legit agency. Yun, marami dong agency na nagpapaalis papuntang Taiwan. Nakalist doon lahat. Check nyo bago kayo mag-apply. So, ang agency ko nga na in-applyan is JS Contractor. Hindi ko sinasabi na doon kayo mag-apply din na maraming agency. Try nyo guys ang JS Contractor, yan na nakapagpaalis sa akin. Yan, magandang agency yan. Tapos marami pang agency. Grand Placement, MIP, Jedigal, yan, mga legit agency yan na alam ko. Jobman, yun. At marami pang iba guys, marami. Sobrang daming agency ng papuntang Taiwan. So, anong bang kailangan para makapunta ng Taiwan? Siyempre, kailangan nyo ng requirements. At ang unang-unang requirements na kailangan nyo is passport. Yan. Kailangan, may passport kayo bago kayo mag-apply kasi yun ang pinaka-requirements. Paano ka mag-a-apply kung wala ka pang passport? Diba? Then, kung may passport ka na, ang next naman, ang kailangan ay yung LCR, Local Birth Certificate. Nyo, kung saan kayo pinanganak, doon kayo kukuha. Kung saan munisipyo kayo pinanganak, doon kayo kukuha ng LCR. Tsaka, PSA. Yan. PSA ng inyong birth certificate, kukuha din kayo niyan. So, dapat, parehas yun parehas ng name na nakalagay. Kasi, nung nag-apply ako, hindi siya magkaparehas. Ang middle name. Naka-middle initial siya sa birth certificate ko. Yung LCR. Kaya ang ginawa, pina-petition for correction. Yung LCR ko. Yan. Tapos pinasa yun sa PSA. Sila na yung nag-process. Bali, 2 to 3 months yung process nun. Kailangan kasi yun sa TECO. Yung petition for correction. Di kang maaga, check nyo na yung mga birth certificate nyo. Para in case na urgent yung company na maa-applyan nyo, okay na yung birth certificate nyo. Na siya, petition na siya, naka-correct na. Yun. Then, kailangan din ng government IDs. Yan, yung UMID ID, PhilHealth, Pag-ibig, BIR, voters ID yan. Kung wala kayong voters ID, pwede ng voter certificate. Makakakuha kayo nun. Pwede rin yung ipasa. Tsaka kailangan din ng Form 137. Tsaka high school diploma and college diploma. Gawa na rin kayo ng resume. Para pag nag-fill up kayo sa agency, may pagkokopyahan kayo. Mas madaling magkopya. I-check nyo na lang sa resume nyo, tapos fill up kayo doon ng, parang biodata sa agency. Kailangan nyo ng pocket money, pamasahe, pampaserox, pambili ng pagkain. Siyempre, maaga kayo babiyahe, mag-a-apply, magugutom kayo. Yan, kailangan nyo ng extrang budget. Yan. Save na kayo habang, kung may trabaho kayo, mag-save na kayo. Tapos, para pag nag-apply kayo, may budget kayo pang apply talaga. At magbaon din kayo ng maraming pasensya.
Dahil sa pag-a-apply, hindi naman basta-basta na pag nag-apply ka, agad-agad, mapipili ka. Minsan saswertihin ka na, makakapasa ka agad, mabilis lang yung process. Pero minsan, may times na hindi ka agad-agad makakapasa. Yan. Katulad ko, halos 1 year ako nag-apply. Yun, hindi ako nawalan ng pag-asa. Then, yun, binigay ni Lord, thank you. Kaya kung bumagsak kayo guys, sa exam or interview, try lang kayo ulit. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Makakaalis kayo. At sa qualification naman, sa age, 22 to 30 years old. Hanggang 35. Meron din. Depende yun sa company. Sa age requirements nila. Eye vision, yun, 20/20. Pwede ang may salamin. Ang colorblind, alam ko, hindi ang colorblind eh. Hindi na ipapasa ang colorblind. Sa pagkakaalam ko lang yun. 153 cm sa girls. Pero, kahit mas mababa doon, marami pa rin nakakapasa. So, depende yun talaga sa, sa agency. Sa boys, 165 cm. Then, sa kilogram naman is 60 kilograms sa girls and 85 kilograms sa boys. So, yun. Maganda. Marami kayong agency applyan. Either isa or dalawa para may inaantay kayo na tatawag sa inyo. Then, ang tanong, may placement fee po ba? Yan. Yung company ko po is Sipil. Yan. Thanks God, wala po kaming placement fee. Sagot po lahat ni company. Pati po yung medical namin, reimburse namin. Pati yung NBI. Yon. Pero may mga company na may placement fee. Yon. Na aabot ng 60,000 pataas. Yon. So, maswerte tayo kung walang placement fee yung company natin. At kung meron man, yan, thankful pa rin tayo. I-go pa rin natin. Kasi trabaho pa rin yun. Kung tatanungin nyo kung magkano yung nagastos ko sa pag-a-apply, hindi ko na siya makwenta. Kasi apply lang ako ng apply. Yan. Sa case ko, nagkasabay yung placement fee tsaka walang placement fee na company na nakapasa ako. So, ang mas pinili ko is yung walang placement fee. Yun guys. Yun ang kagandahan pag masipag ka mag-apply. May choice ka. Yan. Kung saan yung mauna, yun, doon. Doon ako nag-go. Ay ako from Olongapo City. To Caloocan. Balikan yun. Halos 1 year ako nag-a-apply. Sa tingin nyo guys, sila na nagastos ko. Hindi ko nakukwentahin. But thankful ako na after ng 1 taong pagsisipag ko, pagtsatsaga ko, pag-a-apply, finally, andito na tayo sa Taiwan and 6 months na tayo dito sa Taiwan. Thank you, Lord. Ayun guys, mahaba na yung ating video. So, kung may tanong kayo, comment down below. Share, like, and subscribe. Bye! See you in Taiwan. Naulan ngayon eh. Ayun, biglang umulan. Kanina maaraw. Ayan. Sarap dito. God bless everyone.